God's blessing for His people. Gusto niyo ba ng ulan ng pagpapala? Yan, purihin ang Panginoon. Tayo po ay muling manalangin, pagkatiwala po natin ang sandaling ito sa Diyos. Ama naming Diyos, Ama, sa pangalan ni Kristo, na aming Panginoon at Hari, kami nagpapasalamat sapagkat ibinigay niyo pong muli ito, ang araw na ito as a special day for us and for you, Panginoon, na kami po ay magkasama-sama sa ilalim ng kanyang banal na pangalan upang maluwalhati, purihin, awitan, sayawan ang aming tagapagligtas na makapagbigay dulot ng papuri at pagtataas ng kanyang pangalan. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito. Sumaamin nga po, Lord, ang patuloy na patnubay, paghahari ng iyong banal na Espiritu, and let the Holy Spirit be the one to speak to us, Lord. At lahat ng kanyang gagawin sa umagang ito ay mamit po lahat ng aming mga spiritual need and make this rich to us, Lord. At tunay po na ang kasaganang spiritual will be manifest in material blessings, financial blessings, every blessings, Lord, that will come out from spiritual blessings, Lord. Maraming salamat po at pinagkakatiwala ko po ang bawat oras at minuto sa pagtayo kong ito, Panginoon. Ikaw lang ang maranasan, makita, kapangyarihan niyo po ang madama ng bawat isa sa amin. Lahat ng mga naririto at sa mga sumusubaybay sa live streaming na ito, Panginoon, wherever they are, O God, let the mighty hand of the Lord be upon them in the name of Jesus. Maraming salamat po. Patuloy po naming pinagkakatiwala ang oras na ito. Hawakan niyo po ang bawat isa sa amin. Ikaw lang ang maitaas, ikaw lang ang mapapurihan, ikaw lang ang maluwalhati. Wala nang iba, Panginoon. At take niyo po ang lugar na ito, Panginoon. As a throne of the Word of God, may your name be glorified in Jesus' name. Maraming salamat po, Ama, sa inyong aming papuri, sa inyong aming pagluwalhati, at maraming salamat sa iyong banal na salita na siyang dahilan kung bakit kami po ay narito. Ikaw po ang patuloy na magpakita, magpakahayag sa likod ng mga salitang ito, Panginoon. Tulungan niyo po kaming mag-travel, Panginoon, maging portal po ang mga salita niyo sa umagang ito upang makita namin ang tunay na siyang dahilan din po, Panginoon, kung bakit may pagsamba, bakit may pagpupuri, bakit may pagtitipon, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, and we give you back all the praises and glory in the name of Jesus, the ruler of God's people. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Narinig ko kanina, parang hindi nga magandang pakinggan yung may dalawa lang dati yung ating kinagisnan na normal. First, the normal and the abnormal. Ngayon, may new normal. Di po ba? Saan ho tayo doon? Sa normal? Sa new normal? O sa abnormal? Wala naman sigurong pipili, maging sa mga narito at sa mga nasa bahay. Kaya lang, ang mga nangyayari na po sa atin, the world called it new normal. But sa atin, parang abnormal na. Di ba? Panahon ng tag-init, umuulan. Is that new normal or abnormal? So, ang hirap sabihin kung normal ba, new normal ba, o abnormal. Para sa akin, panahon ng summer, umuulan, abnormal ang panahon. Yan. At minsan po, sa buhay nating mga Kristiyano, nagiging abnormal din tayo. Di ba? Bakit kanyo? Sabi nga ng iba, bato mga born again, umiiyak, kumakanta, umiiyak, sumasayaw, tatawa. It's a new normal? Normal o abnormal? Mamili na lang kayo doon. Okay. Siguro marami po ang nagtatanong, bakit tapos na ang Pasko? But actually, 11 months na lang, Christmas na.
Di ba? January 3 na ngayon. Kaya, sabi ko, maganda tong opening first Sunday. Kaya sabi ko, para hindi mahirapan din ang mga Kristiyano, Lord, it's a good thing na ang aming marinig for the first Sunday of the first month of the year 2021 ay madali lang buksan. Unang-unang aklat ng Book of Matthew, ng New Testament, the Book of Matthew, the epistle or the gospel of Jesus Christ according to Saint Matthew. Yan. Di ba, dali lang buksan? Nandiyan ka agad, ilang pahina lang. Pagkatapos ng table of contents, pasimula, and then chapter 1, then chapter 2. Ayan. Pero ang totoo, hindi naman natatapos ang Pasko. Di ba? Hindi natatapos ang Pasko. Ang totoo ay, nasa panahon pa rin tayo ng Kapaskuhan. At sa iba pa nga, ay hinihintay naman nila after the Christmas ay yung tinatawag na Three Kings. Pero tingnan natin kung may Three Kings nga ba. Kasi sineselebrate din ito. And sometimes, mga Christians ay nakikibati rin naman. Happy Three Kings! Di ba? Sino yung bumabati pa noon? Wala na? O talagang totally born again na kayo? Hello? Hello po sa mga nasa bahay. Sana continue to mag-tune in po kayo. Katulad ng aking nasabi, wherever you are, if you are still part of this earth, you are very, very much welcome. At sana ang live streaming na ito hanggang Pluto makarating. Kung meron man doong nakatira, maborn again na rin in the name of the Lord. Ayan. At nais ko po muling basahin at sabayan nyo ng inyong mga mata. Itong chapter 2, verse 1 to 12, hanggang for the second time mag-sink in. In 2021, ilang beses nyo na po nabasa ang Book of Matthew? Sino po nakabasa ng 3 times na in the year 2020? Isa. 2. 3 times? 4 times? 5 times? No times? Wala. Okay. So this is your chance. Magbago-bago na tayong buhay dahil bagong taon naman ngayon. Di ba? Kurapan nyo nga yung inyong mga katabi, sabihin mo, bago na tayo. Yung mga nasa bahay, yung katabi nyo na hindi nagbabasa ng Biblia, sabihin mo, bago na tayo. Ayan. It's a new year. Lagi na lang bagong taon. But thank the Lord, may new year pa rin. Di ba? Okay, verse 1, Matthew chapter 2, after Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. "In Bethlehem, in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was.
When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. And last verse, and having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Praise be to God. Ano po makikita natin dito mga kapatid? Who are the characters? Meron tayong makikita si baby Jesus, si King Herod, the Magi. Wala po dito yung shepherds o yung shepherd. Wala dito si Joseph, the star. Di ba? Kasi sa ibang account po, dalawang gospel lang yung may record ng kapanganakan ni Jesus Christ. Itong Matthew, no, chapter 2, and Luke chapter 1, verse 7 to 18, or 8 to 18, yun lamang po. At wala ditong nabanggit na shepherd kasi nasa account lang po ito ni Lucas. No? At sa Lucas hindi rin naman nabanggit itong mga magay na ito. Pero yung star ay nandoon. Actually, meron po akong isang nakita na napakagandang isang message din doon na untitled The Star of Christmas. And meron din naman, pwede rin naman na The Christ of Christmas. Yon. Pero ngayon, sa umagang ito, walang title. Gusto niyo title? Maya-maya. Praise God. Parang nilalamig ho kayo. Wala kayong ka-emote ngayon. Buti pa ang cellphone nyo, puno ng emoji. Maraming emote. Sige nga po, palakpakan pa natin ang Panginoon. Give the Lord a big hand. Hallelujah! Praise be to God. Alam niyo po, hindi karaniwan ang tungkol sa kapanganakan at kabataan ng ating Panginoong Yesus. Halos lahat ay ng kaganapan ay hindi po pangkaraniwan. Bihira. O bihira. Hindi pangkaraniwan o bihira. Lahat-lahat ay hindi po inaasahan. So there was a fact of His being God's very own Son of the virgin birth of our Lord, the announcement by angels of being born in stable. Di ba? Hindi naman inaasahan. Kaya nga po, hindi pangkaraniwan. Kasi ang istorya, ang kapanganakan ng ating Panginoon ay isang sanggol. Is there any in history, sa buhay ng mga tao, human history, na mayroon bang isang sanggol na isinilang sa sabsaban? Di ba? Wala. Kaya di pangkaraniwan ang event na ito. Na ang Panginoon, yung kanyang kapanganakan, yung kanyang kabataan, ay hindi po pangkaraniwan. So, hindi inaasahan. At itong event na ito, itong mga hindi inaasahan ay nagpatuloy sa karanasan ng mga pantas, wise men, magay. Yon. So ano nga ba yung pantas? Ano nga ba? Sino nga ba itong mga magay na ito? Sino nga ba itong mga wise men na ito? So ayon po sa ilang komentarista, they were men from the east, probably Persia, and some called Arabia. No? Hindi po Saudi. Pag Saudi is particular nation na po yun, Arabia. Kasama po, marahil yung bansang Persia. So, they are emissaries from one or more foreign nations who were seeking truth. They were influential men of learning and authority. They are skilled scientists of their day, skilled in philosophy. They are skilled in science and medicines and astrology.
Ang kaibahan lang marahil ng yung huling salita ng pagiging astrologist nila ay kaiba sa astrologers ngayon. Sapagkat wala silang ginawa kundi magbasa ng mga bituin para gamitin sa mga tao kung ano ang magbibigay swerte sa kanilang mga buhay. Di ba ganun ngayon ang mga nagbabasa ng bituin? Ibinabatay ng mga astrologers na ito sa bituin ang magiging kalagayan ng tao. O anong kulay ng damit mo ngayon? Kulay pink. Anong hatid na swerte niyan sa iyo? O, ikaw kulay blue. Anong hatid na swerte sa iyo niyan? Kulay black. Naku, malungkot yan. Alam mo na ang kulay black, kahit hindi ka na nga magpahula. Kamatayan. Pero sa iba, pang-alta sa syudad yan, pang-party-party yan. Diba? Hindi lahat ng black, pag nakasuot ng black, ay kamalasan o malas. Tingnan nyo sa Saudi Arabia, ang mga babae naka-black, mata lang ang nakalabas. They wearing blacks from head to foot. Mata lang ang nakalabas. Kaya kapag sila'y kumakain ng ice cream, nagkalat sa kanilang belo, sa harapan ng kanilang mukha. Yung takip nila, nakakalat yung ice cream. Paano? Takot na takot silang ilabas, even their teeth. Nakaguantes, nakamedyas, parang may lagnat lahat sila. Pero lahat sila naka-black. So, ganyan ang mga astrologers po ngayon, nagbabasa ng bituin, nang walang dahilan, o kung may dahilan man, para pampaswerte sa mga tao. Pero itong mga astrologers na ito, na mas tinaguri ang wise men, or pantas o magay, they are skilled. Matatalino. Sa ibang translation, matatalinong tao. Di ba? Matatalinong tao. Pero si John Wesley may sinabi rin po, the first fruits of the Gentiles, Gentile philosophers, through the divine assistance had improved their knowledge of nature as a means of leading to the knowledge of the one through God. Ginamit ng Diyos yung kanilang karunungan at dinagdagan pa, inimprove pa ng Diyos yung kanilang karunungan doon sa mga kinasanayan nila, kung saan sila expert, at pinangunahan ng Diyos ang karunungan ito upang dalhin at makilala ang one through God. Masasabi natin, pag matalino ang tao, talagang ginagabayan pa ng Diyos, pero may layunin, may dahilan. Dinadala sila sa pagkilala, makilala ang tunay na Diyos. Kaya masasabi natin, parang si Paul, sinabi niya in 1 Corinthians, di ba? Nagpakahayag ang Panginoon, pinapahayag ng Panginoon ang kanyang mga kapahayagan doon sa mga mangmang, pero sa tingin ng Diyos sila ay matatalino, at yung mga matalino na kinilala ng Diyos sila ay mga mangmang. Ang mga matatalino, bagamat tingin nila sa mga taong ito ay hangal, pero pag nakilala nila ang Diyos, ng mga hangal na ito, sila ay matalino para sa Diyos. So, napakainam. So, these wise men are a picture of those who seek Jesus. So, kung hahanapin po nila si Jesus, ang mga tao, anuman ang maging kalagayan o anuman ang kalagayan ng tao dito sa lupa. Hindi lang sa bansa po natin, even you are a president. Presidente ka ng isang bansa, hari ka ng isang bansa. If you are a governor, if you are a senator, a congressman, kung ikaw man ay scientist, if you look Jesus, ang mga pangyayaring hindi po inaasahan ay muling mauulit. But God is faithful. God takes the unexpected events and works them out for good. Ganon ang pagkilos ng ating Panginoon. So, ang mensahe po sa umagang ito, an unexpected worship. An unexpected worship. So, ano po ang objective natin? Ano ang objective ng Diyos kung bakit may mga unexpected sa buhay natin na hindi natin inaasahan, pero ginaganap ng Diyos, ginagawa ng Diyos. So God leads the persons to Jesus regardless of circumstances and events, expected man or unexpected. So tingnan po natin kung ano ba yung mga unexpected things or events na nangyari sa story po na ito.
Naalala ko yung sabi ni Pastor, pag Christmas, isa lang ang ating motivation, isa lang yung ating tinutumbok. Di ba? Pag araw ng Pasko, mula sa matanda hanggang sa mga bata, Pasko, bigayan lang ng regalo. So idagdag po natin this message, hindi lamang maging learning, kundi this will guide us sa patuloy nating pagiging Kristiyano at nakakaranas pa ng Kapaskuhan. So unang-una, the unexpected question. The unexpected question. Sa verse 2, makikita po natin. And they asked, where is the one who has been born, King of the Jews? Diba, verse 1, pinanganak na ang ating Panginoong Hesus sa time ni King Herod. At ito pong mga magay na ito ay nanggaling pa sa malayong lugar. Imagine niyo po, they are Gentiles. Hindi po sila mga Jews, hindi po sila mga Israelites. Pero yung unexpected question na ito, they lead to seeking Jesus. Where is the newborn King? So kung ito mang mga talatang ito sa Biblia na nag-lead sa mga tao, nagdala sa mga tao sa Kapaskuhan, iba itong mga magay na ito sapagkat kung araw man ng Pasko, ang hinanap nila hindi mga regalo, hindi karunungan, kasi marunong na sila. Ang hinanap nila, yung bagong silang na hari. Where is the newborn King of the Jews? Oh, from the start, these Gentiles acknowledge Jesus as King of the Jews. Araw ng Kapaskuhan. Di ba yung nakapako, o bago pa lamang ipapako si Jesus Christ, doon pa lang nila na-identify at hindi pa sila naniniwala na si Jesus as King of the Jews. Even si Pilate na nagsabi, so you are King. Anong sagot ni Jesus? You are right to your saying. At yung mga tao, naglagay pa ng King of the Jews. Buti pa yung kahoy na pinagpakuhan, they recognize that Jesus is the King of the Jews. So dito pa lamang po sa kapanganakang ito, mga kapatid, they are seeking Jesus as a newborn King. Hindi po sinabi ng Bible na where is the newborn babe. They seeking Jesus as King. How did the Magi know the King of the Jews had been born? Paano ba nila nalaman na ang isinilang ng araw na yon ay hari ng mga Hudyo? Di ba walang ibinigay ang Bible na kasagutan? There is no answer na ibinigay. Pero may isang komentaryo si John Wesley na nagsabi that God had favored them with some extraordinary revelations of Himself as He did to Melchizedek, Job, and others, who were not of the family of Abraham, to which He never intended absolutely to confine His favors. Hindi yung absolute, dahil hindi ka pamilya ni Abraham, there is no such revelation from the Lord about Himself. No. Ayon kay John Wesley, parang extraordinary revelation sa mga Gentiles na ito na iipahayag yung kanyang sarili. Kahit hindi ka kapamilya ni Abraham. Di ba tayo ganun din? Paano natin nakilala na si Jesus ay hari ng mga Hudyo? Naniniwala ba tayo na si Jesus ay hari ng mga Hudyo? Dahil meron na tayong Bible. At kahit na may Bible, ang mga tao hindi po naniniwala na si Jesus, ang Jesus na ito, na ipinanganak one time
ay pinaniniwalaang King of the Jews. So masasabi po talaga natin kapag nakilala natin ng personal si Jesus Christ, it is a miracle na pinagpahayagan ka ng Diyos. Kasi kahit wala pang Bible at lumalago na lang yung iyong kaalaman kapag binuklat mo na ang Bible kasi meron ng personal revelation ang Diyos sa iyo. Kaya nga kung pagbabatayan natin, yung mga taong pinagpahayagan natin ng Ebanghelyo ng Panginoon, kung ang masaganang Diyos ay sumakanila, magkaroon ng personal revelation sa kanila, they will know Jesus as King and Savior ng buhay po nila. So may dalawang mahalagang katotohanan tayo makikita po rito. They had the most unusual journey and they had the most significant purpose. Diba? Makita po natin, they were guided by a star. Twice na binanggit sa mga talatang ito. Nakita nila ang tala. Tapos sa verse 9, nagpakita uli ang tala. Alam niyo, maraming malungkot na pangyayari sa buhay natin. May mga tala, walang ningning. Walang liwanag. Maraming translation ng tala. Ang mga bituin. The 12 tribes, yung mga anak ni Jacob, they called stars. Pero mga nagningning sila. Si Ate Shawi lang ang bituing walang ningning. Napakalungkot. Kaya ang isang tao, we can consider na kung siya ay star din at walang ningning, hindi pa niya nakikita ang Diyos. Pero ano nga ba yung tala? Meron naman tala. Pag minamalas-malas ka sa napangasawa mo, bibigyan ka ng maraming bituin. Ipinangako, susungkitin ko ang mga tala sa kalangitan at aking iaalay at ilalagay ko, ay gagawin kong kwintas para isabit sa iyong mga nagnanaknak na leeg. Sa iyong leeg. Nung mapang-asawa na, yung ipinangako nagkatotoo, kapag left and right ang tinanggap, nagbibituin yung tingin ng asawa. Star. They were guided by star. What is meant by star? Again, wala rin hong ibinigay in this particular verse kung ano ang ibig sabihin ng tala o bituin po na ito. Gayunpaman, pwede natin paniwalaan that seems, in verse 9, seems to indicate that it was some astronomical light. Whatever it was a miracle, at least. Di ba? Miracle. Wala mang kahulugan yung tala. But alam nyo, sa observation ko sa mga naglalagay ng tala doon sa pagkaaraw ng Pasko, sana makorek tayo dito. Yung tala inilalagay sa ibabaw ng Christmas tree. Sino may Christmas tree dito? Sa inyong mga bahay, sino may Christmas tree? Nasaan ang tala? Sa ibabaw ng Christmas tree. Sa Biblia, nasa langit ang tala. Pero kung gagayahin natin, yung tala, dapat nakatapat doon sa sabsaban, wala doon sa Christmas tree. Ala naman sinabing Christmas tree sa araw ng Pasko, kung ito man ay araw ng Pasko. Walang kapahayagan ang Diyos tungkol sa Christmas tree. At wala rin naman sagot ang Biblia kung ano ang ibig sabihin ng tala sa mga talatang ito. At pwede lang natin paniwalaan, it was a miracle na ginamit ng Diyos ang tala na ito upang maging guide ng mga pantas na ito. Inilalagay natin ang tala doon sa Christmas tree para tanglawan si Jesus. Hindi. Ang mensahe nito para maging guide sa atin.
Ito ang naging guide sa mga pantas para makilala nila ang hari ng mga Hudyo. Matagpuan nila ang hinahanap nilang newborn King of the Jews. Kaya nakakalungkot, lumipas at darating na naman ang Kapaskuhan, hindi pa rin natatagpuan ng maraming Pilipino, ng maraming tao, ang King of the Jews. Diba malungkot po yun? Nagpakita ito ng isilang si Jesus. It appeared to wise men far away in another nation. Verse 1, they came from the east. Labas ng Israel, labas ng Jerusalem. Imagine, paano hindi magiging miracle ang mga pantas na ito? They came from the east. Hinanap nila yung Savior. Hinanap nila yung bagong panganak na hari. Hinanap nila hindi yung baby Jesus. Ang hinanap nila, newborn King of the Jews. It guided them to Jerusalem where they to worship Jesus. You see, yung tala nagpakita sa kanila, nagdala sa kanila kay Jesus para sambahin nila ang haring ito na bagong silang. How many of us worship Jesus during Christmas? Diba? So, meron silang most unusual journey. They journeyed just to seek the newborn King. Parang dito rin, di ba? Tayo pupunta dito, not just to be blessed, but to seek and worship the Lord. Kaya kung ikaw ay narito just for anything else than to worship the King, your service to God is nothing. You did not meet yung pinakang purpose ng iyong pagpunta sa lugar na ito at maging nasa mga bahay. Sabi ko nga, the last time, even when you are sa mga sarili niyong bahay, you can worship God. So another thing, they had the most significant purpose. Their purpose is to worship the newborn King. In verse 2, they had come to pay homage. Yung pagsamba po nila, no? To pay homage to a child whom they was to be king of the Jews. To pay that honor by bowing to the earth before him, which the eastern nations used to pay their monarch. Sumamba sila sa Panginoon. Nung makita nila, dahil alam nila yung significant purpose nila, hanapin nila ang newborn King. They had come to pay homage, pagsamba. Nagbigay sila ng honor by bowing to the earth before Him. Nung matagpuan nila, di ba? Sabi ng Bible, sinamba nila si Jesus. Kung ano yung kanilang kinagisnan at ginagawa doon sa kanilang bansa na may hari, may reyna, may emperor, kung paano sila magbigay ng homage doon, ganon ang ginawa nila sa harapan masasabi natin sa kanilang mindset, hindi baby yung kanilang nakita, kundi King of the Jews. Ang mga tao tingin pa rin kay Jesus, baby. Nung lumaki, Papa Jesus. Bakit? Anak ka ba ni Jesus? Di naman, di ba? Minsan kasi may termino tayo, naliligaw din eh.
Sino dito tumatawag Papa Jesus? Tama mo. Baguhin natin ang mindset natin. Katulad ng mga magay na ito. Bata ang nasa harapan nila, batang nasa saban, pero ang tingin nila king. So where is he? Ito ang dapat naging tanong ng bawat isa. Ito ang dapat na maging katanungan ng bawat isa. For he has already come and most are not aware of it. Maraming Kristiyano, bakit naghihintay ng second coming? Pero ang tanong, bakit may second coming? Bakit may second coming agad? So, ibig sabihin, may naganap ng first coming. This is the first coming of the King. Nung siya'y ipinanganak, ito ang unang pagdatal ng hari ng mga Hudyo. Even the King of the earth, King of all the nations. This is the first revelation of His coming. Pero marami ang hindi nakakaalam. Nakatutok sa second coming dahil takot. Natatakot. O pagtingin natin ng ganyan, you are not born again, truly born again. Diba yung message ng first coming is hope. A better hope. Salvation. So bakit marami ang hindi naging aware nung siya ay dumating as a baby, in a manger, in a stable? Bakit? Because they are preoccupied with self and worldly affairs, with ambitions and material possessions, with the physical and with the flesh. Tingnan niyo po, ang naihatid ng matatanda sa mga bata pag araw ng Pasko, magkaroon ng ambisyon. A simple ambition. Ano po yun? Sana marami akong mapamaskuhan. That's ambition, a simple ambition. Hanggang sa tumanda, yung ambition na ito na magkaroon ng maraming pera is the same ambition when he was a child hanggang sa pagtanda. Sino pong may ambisyon ng Pasko na maraming mapamaskuhan? Kaya bata pa lang, sinasanay na, mag-bless ka sa ninong, mag-bless ka sa ninang. Para pag Pasko, magaling ka na. O, di ba? Yung iba naman, hindi naman natuto, mag-bless. Kahit hindi Pasko, pag ninong at ninang, mag-bless. Para ikaw ay ma-bless. Bata pa lang may ambisyon na. Worldly ambitions. Preoccupied with these things. So let us beware of a dead faith. You may be persuaded of many truths, and yet many hate them. Maraming tao na pe-persuade. Naniniwala sa katotohanan ito, pero marami sa katotohanan ito, hindi sila sang-ayon. Kaya alam niyo po, during Christmas, nakapag-share ako ng isang tatay, kaya lang, it's a short time lang po yun, but I thank the Lord, kasi sabi niya, ano daw yung Pasko? Sabi ko, ito mahirap po ang Pasko sa atin, puro bla 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 bla. Marami hong tao gusto ang Pasko, pero they hate Christ, they hate Jesus. Diba? Ang tao, they celebrated Christmas, but they hate Christ. If they love Christ, there's no such war. Wala sanang labanan, wala sanang gera. Dead faith.
Alam nila ang katotohanan. Parang sa amin po, umaga, hapon, tumutunog yung simbahan doon sa amin. Nagmimisa. Lagi ko naririnig, napapakanta na nga ako kasi lagi ko naririnig, maawa ka. Minsan naririnig ko, ako'y napapakanta, Kaya sabi ko, ano yung kinakanta mo? Sabi ng asawa ko, di maawa ka, maawa. Ang tagal na ng Diyos na naawa sa atin 2,000 years ago na. Hindi man masama, pero they know the truth. Pero ayaw talikdan ang mga mali. They just know the truth, but they hate also the truth. So that's kind of belief makes you uneasy. Where is he? It is totally unexpected that the message would come from the Gentiles. Unexpected na yung pang mga Gentiles ang pagmula ng mensahe na ang anak ng Diyos o yung King of the Jews ay isinilang na. Kaya ang tanong nila, where is the newborn King of the Jews? Verse 3, verse 4, yung mga tao unaware of it. It is totally unexpected that his own people do not know. Even the religionists do not know gaano na nga ba kalayo ang mundo, gaano na nga ba kalayo ang mga tao para hindi nila namalayan na dumating na ang unang pagdating ng Panginoon, isinilang sa isang sabsaban, sa isang damuhan, sa alagaan ng mga hayop, hindi nila alam. God's own people, doon pa nagmula sa mga hentil, na nagmula sa malayong lugar, na isinilang na pala ang hari ng mga Hudyo. Asa na yung hari ninyo na isinilang? Hindi nila alam. Gaano na nga ba kalayo ang mga taong ito? Para hindi mamalayan na ang isinugo niyang anak ay dumating at isinilang ang tunay na hari. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting love or life. Pangalawa, there is an unexpected disturbance. In verse 6, it was the Magi who affected the Jews, not the Jews affected the Magi. Di ba? Nung marinig nila, marinig ni Herod, marinig ng bayan ng Jerusalem, na isinilang na pala yung King of the Jews, they were all affected. Nagkaroon ng disturbance. Naguluhan sila, nagulo sila. Oh, may isinilang raw na hari, bagong hari. Ilan lang sa mga Hudyo ang aware sa pagsilang ng hari. Imagine, yung great anticipation ng mga pantas na ito. They journeyed and approached Jerusalem. Pagdating nila, nung magtanong sila, walang nakakaalam, walang nakakabatid, na sa bayan nila may isinilang na tagapagligtas, na isinilang at isinugo na yung ipinangako sa lumang tipan. Marahil nga, sabi nga ni Pastor, 400 years, God has no revelation. Pero hindi. Ang kasulatan, sila ang tagapag-ingat ng mga kasulatan. Parang tayo. Nasa atin ang Biblia. Tagapag-ingat ng mga salita ng Diyos. Wala naman siguro nagtanong sa atin, sa mga Christian, ano ba ang Pasko?
Kung titingnan po natin yung shocking na pangyayari, no one knew the newborn king, who he was, where he was, and anything about Jesus. Sarili niyang bayan, pinili niyang bayan, walang nakaalam ng pagdating. O maging aware po tayo. Ang inihintay na natin, hindi yung first coming, yung second coming na. Baka maging unaware din po tayo because so much busy tayo sa maraming bagay. Baka sa dami ng kaabalahan natin, nag-rapture na. At yung mga tayong nakakaalam ay magulat na lang at mabaliktad ang pangyayaring, di mo ba alam? Di ba Christian ka? Born again ka? Nag-rapture na, di mo pa alam? Di ba? Nakaka-shock. Tatlong grupo ng mga taong na binention po dito na nabalisa dahil po sa balitang ito. Why they did disturb? Kasi alam naman nila talaga. Hindi lang marahil nakalimutan, pero alam nila. O nakalimutan talaga. Dahil sa haba nga ng panahon. Some people were disturbed because they had anticipated His coming. Pero hindi po nila inaasahan yung pagdating ng Panginoon. Yung pagdating ng Panginoon ay nakita nila, nabalitaan nila, they had expected a king na isisilang sa marangyang kaharian. They were disturbed because they saw a humble child. Saan nakita? Saan isinilang si Jesus? Pwedeng sabihin ng mga taong ito, nakalimutan, pero na-remind sa kanila na may isinilang na yung hari. Pero hindi nila matanggap ang katotohanan nang makita nila na yung haring sinasabi at hinahanap nitong mga magay na ito ay makikita sa isang stable house. Tayo ba hindi nagtanong bakit doon siya isinilang? Hindi ba tayo na-offend? Itong mga taong ito, they offended. Kasi hindi nila ina-expect. Darating ang hari, ipanganganak ang hari, pero they did not expect na makita sa isang, yung sanggol ay ito ba yung anak ng hari? A humble child. Yung iba hindi naniwala. At yung iba naman ay ayaw tanggapin siyang hari dahil abala lang sa kanila ang kapanganakan ng haring ito. Abala lang. Pangalawa, the government represented in Herod. Diba nabasa po natin, he was disturbed because he was threatened na may papalit na sa kanyang hari. So sino ba si Herod? Though Herod was a very old and never shown affection for his own family. Nabasa ko nga doon sa isang commentary, si Herod, pinapatay niya ang kanyang favorite wife because he has 10 wives. Mayroon pala ang favorite, pinapatay. Or even Jesus, di ba? He was one and only son. Pinatay. Pero hindi naman siya si Herod. Hindi naman ganun ang Diyos. Si Herod, pinapatay niya ang kanyang paboritong asawa, may siyang pa naman eh. Natakot po siya. Dumating yung kanyang karibal. He understood not spiritual nature of the Messiah's kingdom. Talagang pag di mo naintindihan, matatakot ka. Pangatlong grupo ng mga tao ay religionist. They were disturbed because they did not want a king to come as he had come. Hindi na po nila kailangan ng bagong hari. Okay na sa kanila si Herod. Ayaw na nila ng bagong hari.
Para siguro sa kanila, maganda na ang pamamalakad ni Herodes para sa kanila. But Matthew stressed a point that is too often natutuo ito sa ating generation, sa ating panahon. Itong mga religious na ito, mga taong dapat nakakaalam tungkol sa pagsilang ng tagapagligtas ay binaliwala ang Biblia at ang mga hula. Di ba? Binaliwala nila. So in Matthew chapter 13, verse 15, "For these people's heart has become callous. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them." Last, but not the least, pangatlo, yung isa naman bonus na lang. They're an expected king, a humble child in a humble surroundings. Yun expect nila, nakita nila sa isang napakababang kalalagayan. So they found the child king in a house. No doubt, itong mga pantaspong ito, they expected him, the child, to be the son of a reigning monarch. Kaya nga sa Jerusalem sila napunta. Dahil inaasahan nilang si Jesus isisilang doon. Yun din ang expectation nila. All the splendor, wealth, and royalty. Pero hindi nila nakita sa isang batang nasa sabsaban. They expected him to be known by all. In verse 2, unlike what they found, a child with common parents in a humble house with one attendant. Hindi nila na-expect na yung isinilang na hari nasa isang sabsaban at meron lang isang katulong, ang kanyang nanay. Biruin mo, hari, isa lang ang attendant. What a humble king we have. Hindi po nila inasahan yun. But they gave the child king worship. Bagamat nakita nila si Jesus na naroon sa kanilang kalagayan, ibinigay pa rin ng mga magay nito ang tama at dapat totoong pagsamba sa batang ito. John Wesley said, they presented to him gifts. It was customary to offer some present to any eminent person whom they visited. And so it is, as travelers observe in the eastern countries to this day, gold, frankincense, and myrrh. Probably, these were the best things their country afforded, and the presents ordinarily made to great persons. Yung dala-dala nila, hindi po nila i-withdraw. Dahil nakita nila, ito ba yung hari ng mga Hudyo? Binabalot ng, ewan ko kung may lampi na noon, nasa damuhan, ang nakapalibot ay mga hayop, kambing, tupa, asno, ito ba ang hari? But they give worship the king. And they presented their gifts. Na kung saan prominente, ito yung mga regalong sikat na sikat at regular nilang ibinibigay sa isang prominenteng tao, dakilang tao, ito yung inaalay nila sa isang bata na nasa sabsaban. They did not withdraw their gifts. They did not withdraw their worship. To the King of the Jews. Dahil nakita nila yung totoo at tunay na siya ang hari. So Matthew records that they
bowed down and worshiped the newborn king. First Chronicles chapter 16 verse 29. Ascribe to the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Psalm 95 verse 6, come let us bow in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Psalm 96 verse 9, worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him, all the earth. Philippians chapter 2 verse 9 to 11, kneel and confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Where and when did the last time you kneel before the Lord? Kailan mo huling tiniklop ang tuhod mo para sumamba sa Diyos? Lumuhod sa Panginoon. Yes, there are many forms to show our worship to God. Lifting our hands, pwedeng nakaupo, pwedeng nakahiga, but the most humble position in worshiping God is to kneel and put your face on the ground. Kasi kinaugalian na ng mga magay na kapag sila'y humarap sa kanilang mga hari, sinusubsob sila sa lupa just to pay the homage to their monarch. So Christians and people of the world, when did the last time you bend your knees before the King of the Jews? Jesus Christ is God's Savior who has come in His way, in God's way. Minsan dito natetest Dito pa lang sa kapanganakan ni Jesus, natest na ang tao if they worship, if they will accept His Son sa ganitong katatayuan. They believe in Christmas, but they don't believe in Christ, that He is God's Son. So Matthew says nothing about the Magi having worship Herod. Di ba walang sinabi ang Bible? Even si Herod as king, the Magi did not worship him. Kaya kahit presidente yan, hindi natin tagapagligtas yan. It's just a human. All the people na nasa mataas na kalalagayan, like Herod, hindi natin dapat pakitaan ng pagsamba. Alam niyo, malangkot. Si Mary, itinaas ng mga tao. Ngayon, the Magi, merong 3 kings, happy 3 kings. No. Walang 3 kings. May 3 Magi, may 3 pantas. But let's learn from these Magis. Pantas. Itong matatalinong ito, ang tunay na matalino, nagpapakumbaba, sumasamba, isinusubsub ang muka sa harapan ng hari. And last, the unexpected new way. Sa last verse, makikita natin, God warned them na huwag nang bumalik kay Herod. Natagpuan na nila ang hari, natagpuan na nila ang tagapagligtas, natagpuan na nila si Jesus. Magbagong daan na. Mga kapatid, natagpuan na natin si Jesus. And even the Lord says, I am the way, the truth, and the love, and the life. Yung daan ni Jesus, yun ang daan na natin. Huwag na tayong bumalik sa dati nating mga buhay. May bagong daan na tayo. Ibigin natin ang katotohanan. Ibigin natin ang buhay. Kung natagpuan na natin si Jesus. Amen? Tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa mga kapahayagan ninyo sa amin sa umagang ito.
pinupuri ka namin at niluluwalhati. I pray, Lord God, the day star, Panginoon, will give light in every aspects of our lives. At tanglawan lahat ng mga bahagi sa aming buhay na may kadiliman. Tanglawan ng talang ito. At ang tanglang na ito ay maging gabay namin sa patuloy namin pagsunod sa aming Panginoong Hesus, sa aming tagapagligtas. At lagi naming maalala na ang mga aral na ito, Panginoon, hindi lamang taon-taon, kundi everyday sa buhay namin. Ang mga katotohanan ito na magtutulak sa amin to bow down before the King, to kneel our knees before God. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa unang linggo ng taong ito. Lord, give us more and more faith and strength. Patuloy kaming matagpuan ninyong tapat, papakumbaba, nagpupuri, naglilingkod sa aming Panginoong Diyos, sa aming Panginoong Hesus. Samahan kami, palakasin kami ng banal mong Espiritu sa araw-araw ng aming buhay. Salamat po for these wonderful blessings, Lord, sa aming mga kaluluwa. In Jesus' name, the King of the Jews, we pray. Amen. Amen.